magandang gabi, Johnson, at magandang gabi rin sa mga tagapakinig mo at taga-subaybay. Opo, hindi ko ho alam kung sa inyo po pwedeng manggaling ang confirmation dun sa alleged na mga pangalan na ilang celebrities na nakatanggap ng confidential funds mula sa OVP. Ano ho bang latest sa mga pangalan? Sa ngayon, kasi narinig ko na rin yun, no? Nabalitaan ko rin kagabi, kasi yung authority actually to speak about the acknowledgement receipts, kasi parte yan doon sa mga articles of impeachment, no? Ang mga prosecution team. Although lumabas na kasi yan sa balita, publiko, na merong nakatanggap na nagngangalang Marian Rivera at saka Shell Diokno. I'm sure ikaw rin, Johnson, hindi ka rin naniniwala na na yung si Shell Diokno ay yung si Attorney Shell Diokno, Congressman-elect. Yung kay Marian Rivera naman, with all due respect naman sa batikang actress, yung pangalan naman talaga meron din namang possibility kasi common naman yung name na Marian. Medyo common na rin yung family name sa Filipino, yung Rivera. Although we need to verify it from the agencies na meron talagang kapasidad para i-verify. Remember mo nung unang nagkaroon tayo ng hearing ng good government, no? Marami tayong mga acknowledgement receipts na nakikita. May mga kung ano yung pangalan, yung mga pangalan magkakapareho pero magkakaiba yung signatures. May mga pangalan naman na magkakaiba pero same signatures. May mga pangalan na pagkakapare-pareho pero nakatanggap sa dalawang magkaibang lugar. So that's why we requested the assistance of the PSA pati ang NBI kasi sila naman talaga yung makakapagbigay sa atin ng verification pa. Kailangan kasi makita kung meron talagang birth record, merong death record at saka kung ano pang mga records ang pwede magpapatunay na these are not all made up characters, no, or names, no. In the case of these two additional names that popped up yesterday, Shell Diokno at saka Marian Rivera, gusto rin natin malaman kung ito bang may kapangalan din ba si Congressman-elect Shell Diokno maliban sa kanya na talagang existing, no. Otherwise, these are all, this can actually, this will, kung hindi wala tayong mapapatunayan, halimbawa, base doon sa mga makukuha nating dokumento, this will reinforce, again, the allegation na talagang the confidential funds were used, and abused, in a manner, in such a way na yung gagamit ay hindi sa tunay na nakatanggap o hindi totoong mga tao mga nakatanggap. So, ganun lang yun. Pero kayo ho, Congressman, lumalabas na bagamat niya makapag-confirm kung meron nga talagang mga legitimate na taong ganyan, yun ay sa aspeto lamang kung totoong tao ho ba sila. Pero yung tanong, kung tumanggap ba sila ng confidential funds, kanino man gagaling ang confirmation ng anggulo pong yun? Yeah, that's another issue, no? Kasi if you tama mo yung tanong mo, no? It's a good question, no? Kung may mapapatunayan ba na may mga taong ganito, then the only way for us to determine whether they have received this confidential funds, certain amount, is for them to for the agencies and for the authorities to really reach out and sila mismo ang magsasabi na nakatanggap kami hindi. So we will see kung ito ba yung nakatanggap, ito ba mga pangalan na ito ay totoong nakatanggap na nasa list sila ng mga informants, if this information were purchased, if they're the ones who really solve this information. Kasi dalawa kasing klase yung paggagamitan ng confidential funds according to joint circular na you have to purchase information or you have to reward the informant. So ganun yung dalawa. So I think the authorities and agencies, which I guess they are partnered in the case of AFP, sabi na ng AFP na wala silang natanggap o wala silang regular programs yung pinaggamitan ng acknowledgement receipts, hindi na sinasabi nila actually na wala silang natanggap doon sa kanilang mga informant. So any other ways in order to prove that these people, if they indeed exist as real persons, the next question is, have they really received the confidential funds as indicated in the acknowledgement receipts? Bagamat siguro, kahit naman yung mga unang pangalang lumutang na pangalan ng si Chirya, hanggang ngayon wala. Hanggang ngayon naman, Congressman Adjong, di ba't wala pa namang lumulutang na nagsasabing, totoong kami ng mga tao yan. Wala pa namang ganun, di ho ba? Kasi isa sa mga sinasabi nila ay mga code names ito. Remember mo, Johnson, sinasabi nila mga code names ito. Pero may proseso kasi yan, even if these are all code names. Pero yung corresponding real name nitong mga informants na ito,
or ito yung mga pinagbigyan na acknowledgement receipts ay dapat nakalakip doon sa resibong sinasubmit, no, doon sa OCFAO, no, yung special unit ng COA kung saan sila talaga yung dapat na mapagbigyan itong mga ano na to, ng mga acknowledgement receipts na so to prove that they are really existing. So wala wala yung corresponding documents na yun to prove that though they are using code names, so these are the corresponding real names. That's why lumabas nga na nga ang ICFAO with their recommendation na hindi nga sapat yung documents na nakuha nila. Ayun. Kasi walang corresponding names at puro na lang acknowledgement receipts na sinasabi na ay mga code names. How would we be able to know if these code names actually have real names in real life? No? Ganun lang tanong dapat ang ICFAO ang merong access doon. Unfortunately, based on the deliberation that we had in the committee, walang ganong attached documents to prove that these code names were used in order to secure or for the safety of the informants. So kaya nga lumabas ng disallowances. Opo. So ibig sabihin, Congressman Adjong, pagpalagay ho natin na talagang sa intelligence community gumagamit ng code names, pero kapag inurira talaga, sino ba talaga yung mga taong nasa likod ng code names na yan, dapat kayang ilabas yung totoong pangalan. At least ang ICFAO, dapat may alam sila kasi they're the ones who will actually account, no? Kung tama ba yung pinaggamitan ng pondo at totoo bang mga informants ito. At dapat ang ICFAO at least man lang, no, in terms of the auditing processes and the requirement under the joint circular, sila dapat at least may access. Naiintindihan natin yun for safety purposes, no? Pero hindi naman po pwede mong gamitin yun for safety purposes na we are all blind as to how these confidential funds have been spent when meron namang mekanismo at meron namang ahensya na dapat ay nabibigyan ng kaukulang impormasyon, dokumento para mapatunayan na tama ang paggamit ng confidential funds according to the joint circular.